Bago. Sa bayan po ng Bungabong, kapag pumulot kayo ng basura, diba, may nakita kang basura o kaya balat ng kende o anumang something-something na basura sa kalsada at pinulot mo, picturean mo lang, isend mo lang kay Mayor Elgin ng Bungabong, automatic engineer roads, Papa Roads, may 1,000 ka. Ng Pilipino Pulso. Oo, ito mga kababayan ang sinabi kahapon ni Mayor Elgin Malaluan sa bayan po ng Bungabong. Pilipino Pulso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Ed Mancera, sa palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Ng Pilipino. Biruin mo. Sa panahon daw ng pandemya, kasi talagang sinasabi ho ni Mayor Elgin yung pong disiplina sa kanyang bayan pagdating ho sa pagtatapon ho ng basura. Talaga hong mahigpit po sila. Bukod ho dun sa pagiging mahigpit pa rin sa protocol. Oo. Sa pagsunod dito ho sa mga guidelines sa COVID-19 ay sinamahan pa niya ng isang programa. O kaya doon ay pag may nakitang basura engineer, paunahan silang pulutin at dadalhin sa basurahan. Baka naman kako sabi ko, Mayor, baka naman lahat ay maglalagay ng basura para pulot ng pulot. Pero sabi niya, very common lang ikayon. O mamaya ho, sa panayam natin kay Mayor Elgin Malaluan ng bayan ho ng Bungabong mga kababayan, inyo hong matutunghayan, inyo pong malalaman kung ito po ay may kaugnayan, may katotohanan, dahil siya po mismo nagsabi. Siya po mismo nagsabi. Ito yung kaya sabi ho natin, bagong makabagong pamamaraan, na mayroon hong gantimpala, sa kanila pong bayan. Mayroon na po tayong 15 minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Pulso ng Pilipino. Ito ho, paparinig natin, panood ho natin ang atin pong panayam kay Mayor Elgin Malaluan sa bayan po ng Bungabong. Dito pa rin sa ating palatuntunan. Kay mga kababayan, kapiling ho natin si Mayor Elgin Malaluan sa bayan po ng Bungabong. Tayo po ay makikipagkumustahan sa naturang alkalde dahil kamakailan ho, kahit maituturing na naging mahigpit ang ating provincial government sa paglabas, pagpasok sa lalawigan, lalo na ho ang iba't ibang municipality, ay may tinatawag na naitala ang ating Department of Health na sinasabing di umano'y nagpositibo sa Delta variant sa bayan. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, kasi ito ay parang naalarma ang sambayan ng Mindoreño. Pero Mayor, kumusta ho ang bayan nyo after ng, sabagay na ideklara naman po ng Red Cross ng Department of Health na nag-negatibo rin sa variant itong napabalitang ito. Pero kumusta ho ang pagtingin, pakiramdam ng taong bayan dito po sa bayan nyo? Siyempre po, doon sa pagkadeklara ng bayan ng Bungabong ay nagkaroon ng isang Delta variant na COVID-19. Siyempre po, nakakabahala, nakakaalarma. Dahil alam naman natin na ang Delta variant ay madali makapag-transmit ng times 50. Na yung karaniwan ay 3 hanggang 4 ay malaki na. Pero po ito ay nakontrol ko agad namin. Dahil nung lumabas po agad, ay late na itong nalaman na mayroon kami Delta variant. Dahil po doon sa aming system, sa contact tracing, ay ito po ay hindi na kumalat.
Sa ngayon po ay meron lang kaming 11 na active cases na mayroon pong COVID-19. Kaya ito pong Delta variant na sinasabi ay agad po namin pula dahil po doon sa aming contact tracing system na na-adapt namin at nakuha sa Baguio City na nagpunta pa dito si Mayor Magalong para tulungan kami doon sa contact tracing system na kanilang ginagamit. At ito ay naging epektibo at na-maintain namin ang aming bayang bungabong ay laging maliit ang infected ng coronavirus. Dahil po dito ay napapanatili namin ang hindi pagdami ng coronavirus dito sa aming bayan. Kung ito po ay hindi namin napula kagad, kung hindi po ito wala kaming tamang sistema, maaari pong yung barangay na sinasabi na Santa Cruz ay kalat na. Pero yung sa ngayon po ay zero yung barangay na yun. Yung pinanggalingan noong sinasabi mayroong Delta variant na kinakatakutan. At ngayon po ay fully recovered na itong nasabing tao na ito. Sa ngayon po ay patuloy pa rin siyempre yung aming pag-iingat. Hindi bagamat hindi dumami, eh sinasabi ko pa rin sa ating mga mamamayan na laging mag-ingat at laging sumunod sa polisiya, sa ating health protocol na dapat ay huwag pupunta sa maraming tao, huwag nang maghahanda ng mga mararangyang handaan, laging mag-ingat. Yun lang po yung aming laging appeal sa aking mga kababayan. Ang aking mga kababayan naman, sumusunod sa mga polisiya na aming pinapatupad sa aming bayan ng Bungabong. Mayor, sinasabi po doon sa report na ang biktima or yung patient ninyo is wala naman siyang travel history outside Oriental Mindoro. Kumbaga naging positive siya doon sa Delta variant na wala naman siyang travel history. Ano ho yung naging findings nyo? Saan ba nagmula yung... Yun nga din ang aming pinagtataka. Dahil itong pasyente nito na sinasabi na kung saan siya ay dapat ay magpapira sa pinamalayan. At siyempre, bago ka pumasok sa, bago ka pirahin, ay kailangan ikaw ay may swab test at may RT-PCR para naman nakasiguro yung doktor ay hindi mahawak. At huli na yung dumating na mayroong Delta variant yung pasyente. Kaya kami nagpapasalamat din sa Panginoon. Ito ay nahandle namin ng maayos at hindi na dumami. Siguro, kung hindi namin ito nahandle at wala kaming sistema, ay palagay ko, ang bayan ng Bungabong ang pinakamarami na COVID cases sa buong Oriental Mindoro. Ang bayan ng Bungabong ay pangatlo sa pinakamaraming populasyon, pero lumalabas na kami yung pinakamaliit ang COVID na infected. Hindi rin ho na-trace kung saan ang galing. Hindi mo po matrace kung saan talaga galing maaaring may bumibiyahe na galing Manila, posibleng gano'n, na nakausap niya dahil doon sa lugar nila ay marami din mga biyahero na pumupunta sa doon, maaaring doon galing, galing sa ibang bayan. Yun lang po kung gagaling wala nang iba. Dahil kung dito sa lokal, wala talaga. Kaya ang nangyari doon, yung mga galing Manila, ang paggagalingan, wala nang iba. Mayor, yung figure na sinabi nyo, parang 7 cases. Yun starting nung last year pa? Dito lang. Nung isang linggo ay 6 lang kami. Dahil kami lang ang bayan na may website. Coronavirus. Ito po yung website namin, papakita ko sa inyo. So yung technology yung sinasabi nyo? Yung website na yan? May website kami na anywhere, ay pwede mong malaman na mayroong kung saan mayroong coronavirus at malalaman nyo. Kung ilan yung cases, Kung ilan yung cases, ilan ang recovered. ilan yung naka-recover. Sa buong Mindoro, kayo lang? Palagay ko, kami lang yung merong website ng sa coronavirus. Opo. Yan ho.
Na isang linggo, 6 lang kami. Kung may Delta variant, palagay ko, ang dami na sa Bungabong. Oo. Yan, 11. Mhm. Okay. So anong sistema po ang ginagamit nyo? Na kumbaga, paano ang monitoring? Per barangay ba? Meron kami contact tracer. Mhm. At meron kami system na ginagamit. Mhm. Kaya madali namin matrace yung mga na-expose Mhm. sa merong virus. Ang namatay sa amin, 19 na. Mhm. Total na nagkaroon ng COVID sa amin, 276. Mhm. Mulat mula nun. Mulat-mula. Yan. So gumaling na yung iba, may namatay. Tapos ang latest ngayon, yung 6 na sinasabi niyo. Yung Yung sabi 11. ko, alin, nadagdagan ulit kami ng alin, kaya ang 5, kaya lang isa. Okay. Cases. Cases. Opo. Kung You, may Delta variant kami, di sana daan na yan. Mhm. opo. Yung pong regular na business transaction, yung pamumuhay, kung ikukumpara natin last year nung babagong binulaga tayo ng COVID-19, kumpara po ngayon. So ano po yung masasabi niyo, Mayor? Ngayon ay parang, ang tao ay parang hindi na natatakot. Hindi na gano'ng katulad ng dati na sila ay takot-takot. Marami na mamatay. Mhm. Pero ngayon parang normal na eh. Oo. Parang new normal. Na lang. Oo. Kaya dito, malaman mo yung barangay, isang barangay. Yung mga pula na yan, nandun. Mhm. Yan. Bagong bayan, 2, isa. Poblasyon, isa. Lagunan, Labasan, isa, 2. Mapang, isa. Barmundo, isa. Morente. Mga pula. Mhm. So yung assistance nyo dyan sa mga binabanggit nyo, so tuloy pa rin? Monitoring, assistance? Kabutera lang, meron kaming quarantine facilities Mhm. na natitrip namin. Yung may positive, meron kami. Dahil kumisan, puno na yung probinsya. Hindi natanggapin. Mhm. So anong gagawin mo? Walang pabayaanan mo. Kaya malaking katulungan yung aming community hospital. Mhm. Kung sakaling hahaba pa to at sa nasabi ng mga talbasa, so handang-handa pa rin ang... Sigurado nga ngayon, baka abutin pa tayo ng mga 1 taon na hindi o 2 taon. Hindi pa natin alam. Pero sa nakikita ko, parang ang tao na yung ginaputay-utay. Na-adapt na yung virus sa katawan. Dito po yung yung mga Kaya nakawawa dito, yung mga matatamaan na may sakit na. Katulad yung mga COVID, may mga hika. Matatanda na, may hika sila, may alta presyon. Tapos may diabetes, yun ang kawawa. Oh. Dito po sa Bungabong, ilang porsyento na po yung nabakunahan? At sa ngayon kami ay nasa mga siguro mga 2,000 lang siguro mga. Maliit pa. Maliit pa po. Dahil sa kakulangan ng vaksin na dumadating. Mhm. Kakulangan ng vaksin na dumadating. At yun nga, meron kaming kahit hindi nagkakagulo, yung aming vaccination, Mhm. meron din kaming pre-registration, may system din kami. Mm. Yung dalawa lang bayan siya sa Oriental Mindoro, ang gumagamit ng system ng DOH. Mhm. para hindi ka ngay... At umako. Kaya walang mga yung tawag dito, yung mga walk-in. Wala yun. At sa pag-register mo, may oras doon kung saan kailangan ka pupunta. Mhm. Para Ayan. hindi magkumpulan ng tao, Mhm. hindi magbitay. So ano pong remedyo doon ninyo sa kakulangan ng vaccine? Ano pong... Kaya Gagawin. siyempre sa kakulangan ng vaksin, maraming umaasahan. Wala tayong magagawa doon. Mhm. Wala tayong magagawa doon. Bagamat ay kami naglaan din ng pundo para dyan, hindi ka mapabilis. No. Yung mga particulars na project nyo, sa kabila ng may crisis tayo sa COVID-19, kamusta ito? Hindi ho apektado? Well, sa mga, when it comes to the project, wala namang dahilan para ito ay Pantala. antala. Tuloy-tuloy pa rin. Yung mga social services, tuloy pa rin. Lalo nang lalagyan mo ng maraming pundo ang social services. Mhm. Lalo na sa health. Lalo na sa health. Ano? So ibig sabihin ang priority nyo ngayon is yung sa health natin. Dahil health is wealth.
Yes. Ano mo yung mga infra. Mm. Kung wala namang magtatrabaho, lahat ng tao may sakit. Mm. So, kailangan mo lang bigyan natin ng focus, yung muna, kalusugan. Mm. So doon sa priority nyo na health, ano, may mga libreng gamot or mga vitamins na binibigay ba sa ating mga kababayan? Siyempre, yung mga libreng sa mga may diabetes, yung baga, yung una. Mhm. Saka yung may mga alta pressure, bibigay kami, dito, libre. Yung protocols kumpara sa ibang bayan masyadong mahigpit. Lalo na sa lungsod ng Calapan. Dito po sa inyo, sa kabila ng mababa naman yung kaso ng COVID. Siyempre, ganun din kung ano yung protocol, isa lang naman ang palisiya na dapat natin sundin, ina-adapt lang namin yung provincial government executive order. Dinadagdagan lang namin kung kailangan. Siyempre, ako lang nakakadami dyan, siyempre yung mga APO, Mhm. LSI. Mhm. Doon sa mga LSI na sa aming LSI, ginagawa namin, siyempre, ang unang requirement dyan, kailangan i-accept siya ng barangay. Mhm. Pero bibigyan namin ng responsibilidad yung barangay. Mhm. At yung ding APOR na darating at saka yung LSI. Mhm. Paano? Yung tatanggap ng barangay na dapat bibigyan ng responsibilidad na babantayan nila na kailangan mag-quarantine ng 14 days. Mhm. At yun namang APOR. LSI, Mhm. ay sila mangangako din na 14 days na hindi sila lalabas ng bahay kung ayaw nila doon sa quarantine facilities ng pamahalaan. Mhm. At yung kung doon sa naman sa kanilang bahay, kailangan may sarili silang Kwarto. na kanilang titigilan at sila lang doon. At yung kanilang kapitbahay, i-orient mo na babantayan na huwag palalabasin, babantayan nila. Mhm. Sila mismo magsusumbong, ang kapitbahay. O, yung kapitbahay. So kumbaga yung management nyo pagdating dun sa pag-handle sa COVID-19 ay hindi na bago. Kumbaga parang pamilyar na kayo. Hindi na kayo natataranta, hindi na kayo na... Oo naman, siyempre dapat pag-aaralan mo talaga yan. Mhm. Sabi magagalit sa'yo. Ay kung maapektuhan naman yung marami. Mhm. Kaya mo na siya pagalit. Isa lang naman siya, dalawa sila. Pero kapupunti naman ng nakarami. Local na ekonomiya is hanggang ngayon. Ekonomi naman namin ng Bungabong, hindi naman napektuhan dahil most of the may kababayan are farmers. Mhm. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasaka, tuloy-tuloy pa rin ang ayuda namin sa agriculture. Like giving of fertilizer, giving of free seeds, Mhm. and other financial assistance, like for example, the farm equipment, we are giving. So we are now about 60 Farmers Association. So sa Farmers Association, binibigyan namin sila ng mga farm machinery. Mhm. So sa 60, nakapagbigay na kami ng almost 12 unit na farm tractor, 12 units na rice harvester, and shallot tube well. Yun ang ano namin. Dito po sa sa workforce natin, maging public at private business. Hindi na ba kinokontrol yung mga ano nila, yung mga empleyado? Hindi na skeletal force or ano? O sa workforce, Opo. depende. Kung halimbawa, nagka-COVID yung isang opisina na yon, Mhm. siyempre, lalakdown mo. Mhm. Hindi ako papasokin. Papasok ko rin sila pag nagpa-swab test na sila negative. Mayor, sa kalahatan po, dahil nakita po namin, ayon sa sinasabi nyo, yung handling nyo dito sa crisis, sa COVID-19, sa bayan po ninyo, parang manageable. Advice po siguro sa mga mamamayan sa buong lalawigan o sa buong nararating po ng ating broadcast, bilang ama ng bayan, ano ang dapat tandaan, ano ang dapat ayusin, kumbaga saan dapat pwedeng nakapokus ang gobyerno sa mga panahon pong ito? Siyempre, una-una, ay dapat ang mga tao sumunod sa health protocol. Huwag nang pasaway. At makipagkaisa. Makipagkaisa dahil kung hindi makipagkaisa ang mga mamayan, kahit anong gawin ng namumuno, ay hindi magpo-prosper. Tingnan natin ang mga langgam. Wala silang isip, wala silang puso, pero hindi sila naubusan ng pagkain dahil sila ay tulong-tulong. Tayo pa kaya mga mamayan may puso at may damdamin. Kung tayo nagtutulong-tulong, ay kaya natin ito. Mhm. Kung hindi nagkakaisa, ay gusto lahat bida, wala. So kailangan talaga ang tao ay sumunod. Kaya dito, na-motivate ang ating mga kababayan na sumunod.
ba yung una napansin nyo sa lansangan dito sa mga street, dito sa aming bayan? Wala kang makikita nagkakalat. Wala kang makikita kalat. Yun agad ang pasok ko sa kanilang damdamin na magkaroon ang mga tao ng malasakit. Wala kang kahit nakita mo, wala kang makita nagtapon ng mga pupos ng sigarilyo. Kita ka ng balat ng kidney, nagtapon, hindi. Mapapansin mo yan. So, disiplina pagdating sa... Disiplina. At ako naman mismo, pag nakita ko sila nagtapon, ako mismo pumupulat pa ng pahiya siya. Halimbawa, yung shop doon, may nakita kong balat o ano man, pupulutin ko yun. Sabi ko, sunod-sunod, pag ako yung dumaan dyan, nakita kong may kalat ka, hindi ka na makapag-read ng Presensya mo. lisensya. At sabi ko sa aking mga kababayan, pag may nakita kayo ng kalat, una nyo ng picture at may sandi ko kayo sa akin. At yun ang kalat, bibigyan natin ng community service. Yun lang sa community service, huwag na yung mag-penalty. Yung kahiyan mo yun. Di ba? Embarrassment yun. Okay. Salamat, Mayor. Baka may gusto pa kayong sabihin sa mga nanonood sa atin at nakikinig. Nasa inyo po ulit pagkakataon. Ayan, ang COVID-19 po ay hindi natin nakikita. Kaya kailangan tayo mag-ingat mag-ingat po tayo, huwag na tayong pasaway. At siyempre, meron din tayo kung kakampi na hindi rin natin nakikita, yun ay ang ating Panginoon. Paano kang makikita? Siyempre, gumawa ka ng ayon sa kanyang pag-iba. Yun lang ang kakampi natin, ang Panginoong Diyos. Yun. Kailangan tayo ay magdasal at manalangin at tumulong na sa kapwa hanggat ikaw ay buhay pa. Hindi mo alam. Si Mayor Elgin Malaluan sa bayan po ng Bungabong. Ed Mancera po para sa MI4. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Ayun, yun. Kapag napicturean mo na pumupulot ng basura, makapulot ka ng basura, may 1,000. 35 minutos. Makalipas po ang alas 8 ng umaga sa palatuntunang pulso ng Pilipino sa MIB4. Kami po ay magbabalik. Opo, makalipas ang ilang pang mga paalala. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Kung ang hospital bill mo ay mas mababa sa 5,000, para sa iyo ang serbisyong kapag 5, libre na. Alamin sa galing at serbisyo para sa Mindoreño Action Center o GSMAC. Magtungo lamang sa Kapitolyo at makipag-ugnayan sa GSMAC personnel o sa mga pampublikong ospital tulad ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, Nauhan, Pinamalayan, Rojas at Bulalakaw o tumawag sa 043-288-2310. Mas maaasahang serbisyo? I-GSMAC mo! All the way to Poblacion, Baco, Oriental, Mindoro. Partner, Tarpaulin Printing Services. We offer Panaflex, lamination, scanning, printing, stickers, rush ID, signages, t-shirt printing. Your items, you name it. Cups, election t-shirt, election tarpaulin, planner, J-handle umbrella, white t-shirt, silk screen, mugs, sublimation, wall clock, plastic ballpen, bowler ID, collapsible fan. Owned and managed by Mr. Abner Garcia. Ibang-ibang po tayo sa presyo ng ibang may mga printer kasi po kami po, hindi po kami kumukuha ng peso. So, kaya po namin ibigay sa inyo na sa murang halaga. Hindi na po sila pupunta ng Maynila upang makamura. Dito po, presyong Manila, ang presyo po natin dito. Mabilis at quality print po ang ibinibigay nito sa atin. Madali pong kausap ang management po. Partner, Tarpaulin Printing Services, Poblacion, Baco, Oriental, Mindoro. For more information, call or text 0920-658-0051 or 0995-444-8304. Dahil hindi umuupa ng pwesto, madaling kausap, presyong Manila, garantisado at may discount pa. Tangkilikin ang sariling atin. Partner, Tarpaulin Printing Services, Poblacion, Baco, Oriental, Mindoro. Magandang araw po mga kababayan.
Ako po si Municipal Councilor Vico Mark Francis Perez Atienza ng Bayan ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ako po ay nandito upang magbigay po ng ilang paalaala para po sa mga gusto at nagpaplanong magbakasyon sa bayan po ng Puerto Galera. Para po makapunta po tayo sa bayan po ng Puerto Galera, kailangan po natin ng booking sa ating po mga napiling resorts or hotel. Ang mga contact numbers naman po ng mga resorts or hotel ay makikita nyo sa kanilang websites or Facebook pages. At pag may napili na po kayo at nakapag-confirm po kayo, bibigyan po nila kayo ng QR code na siya pong gagamitin nyo sa pagpasok po sa bayan po ng Puerto Galera. At kung kayo naman po ay medyo techy at marunong po sa paggamit po ng makabagong teknolohiya, pwede nyo pong i-download yun pong application po ng Bayan ng Puerto Galera, yun pong Tourist Registration Puerto Galera. Ito po ay available sa Google Play at pwede kayo na po mismo ang mag-register sa inyo pong mga sarili at ganoon din po sa inyong mga kasamang magbakasyon. Pagkatapos nyo pong mag-book sa isa pong resort or hotel, papadalhan nila po kayo ng booking confirmation na siya pong i-enter nyo dito po sa application na ito, na siya pong magiging paraan para po mag-generate ng QR code. Ngayon naman po, para po sa mga turista po natin na hindi po manggagaling dito po sa loob ng Oriental Mindoro at manggagaling po sa labas, ganoon din po, booking confirmation din po ang ating po kailangan at ganoon din po kailangan po natin ng negative na result po ng RT-PCR or ng swab test, kasama na rin po yung ating pong receipt. Ito po ay i-upload natin dito po sa ating pong nabanggit na application para po kayo po ay mabigyan ng QR code na siya na pong gagamitin nyo sa pagpasok po sa bayan po ng Puerto Galera. At mga kasama, kayo po ay akin din pong iniimbitahan na magbakasyon po sa bayan ng Puerto Galera upang makatulong na rin po sa lahat po ng mga negosyong naapektuhan dahil po ng pandemic na dulot ng COVID-19. Sa panahon pong ito, ang industriya po ng turismo ang pinaka-naapektuhan. Kaya kayo po iniimbitahan ko na pupunta po sa aming bayan at magbakasyon dahil kayo po ay nakapamasyal na, nakapag-enjoy na, kayo po ay nakatulong pa. Kaya tara po sa Puerto Galera, tayo po ay magbakasyon at magsaya. At ganoon din po, dahil tayo po ay nasa gitna pa rin po ng pandemya, lagi pong paalaala yun pong ating pong minimum health protocols na pinapatupad po ng ating pong lokal na pamahalaan. Ang pagsusuot po ng face mask, ang laging paghuhugas ng kamay, at syempre po yung social distancing. Muli po, sa ngalan po ng ating Gobernador Bons Atienza Gulor, sa ngalan po ng aking ama na naging miyembro ng Board of Directors ng Ormeco para po sa Paco, San Teodoro, Puerto Galera, at sa inyo pong lingkod, Municipal Councilor Vico Atienza, tayo po ay laging mag-ingat at lagi po tayong sumunod sa mga minimum health protocols sa pinapatupad po ng ating pamahalaan. Muli po, maraming salamat at magandang araw sa inyo. ...2022 sa Bayan ng Nauhan. Ryan Arago, ating kilalanin. Mula sa pamilyang naglingkod na at maglilingkod pa. Mula sa ina na dating Vice Mayor Cora Arago. Sa ama na dating Direktor ng Ormeco Odel Arago. Kapatid ni kasalukuyang konsihal sa Bayan ng Nauhan, Toti Arago. Ryan Arago 2022 para sa Nauhan. May akda ng scholarship program ng pamahalang panlalawigan. 3 termino bilang bukal sa unang distrito ng Oriental Mindoro. Naging konsihal at vice mayor sa bayan ng Nauhan. Naging chairman ng Committee on Education, Science and Technology at Committee on Agriculture. 2022, Ryan Arago. Ngayon, programang Bayanihan Heal Nauhan isusulong Health, Education, Agriculture, Livelihood. Ryan Arago para sa Nauhan 2022. Our boxing champ, Manny Pacquiao, good luck sa laban mo. May you continue to be an inspiration to the Filipino people. God bless you always. Mabuhay ang Pilipinas. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. 41 minutos mga kasambahay. 41 minutos.
makalipas po ang alas 8 ng umaga. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa bayan po ng Pola Oriental, Mindoro. At magandang umaga ho kay former o dating Municipal Mayor Alex Aranas. Oo. Nagawi po kami mayor dyan sa magandang bayan po ninyo kahapon. At ang laki na ho ng ipinagbago. Opo. Ang laki na ho ng ipinagbago po ng bayan nyo. Yung development, pagtitingnan po natin sa larawang Kaanyuan, ang bayan po ng Pola, ang ganda na ho ngayon. Yung buhay na buhay po yung tourism industry sa bayan ho ng Pola. Kaya sabi nga ho ni Mayor Alex, Ed, ito ikang mga nakikita nyo ay produkto ng aking pagpupunyagi noong mga panahon na ako po ay naging mayor, naka 9 years, naka 3 termino ho sa bayang ito. Opo. At atin naman hong iparirinig, ay papanood ho natin dahil tayo ho nasa Facebook. May boses na, may video pa. Ito na pong pareham natin kay Municipal Administrator Ralph Rojas ng bayan po ng Pola. Opo. At ang maganda nito, kanyang binanggit. Dahil ito parang abogadong ito ay nagbabalak kumandidatong board member sa unang distrito ng Lalawigan. Pakinggan ho ninyo dahil binanggit niya yung mga pupwedeng maging kasama niya sa sanggunian na hindi pa ho binabanggit ng kataas-taasan. Mukhang nalusutan dito, nalusutan ng Pilipino. Ito ho mga kababayan, si Pola Administrator Ralph Rojas, si Attorney Rojas ho, sa bayan po ng Pola mga kababayan, sa atin pong panayam Pilipino, pulso ng Pilipino. Si Municipal Administrator Attorney Ralph Rojas. Sa bayan po ng Pola, kami ho'y napapasyal, kasama ho natin si Tom Lago. Mangumusta lang kami. Administrator, kumusta ho ang bayan ng Pola sa kabila ng in-extend ni Governor Bones, yung mga polisiya, yung kanyang executive order na dapat magtatapos ito 15, pero in-extend po ng 31. So, alam naman natin, hindi lang ang bayan ng Pola ang apektado ho dito sa COVID-19. Pero may panibago, yung sinasabing variant. So, dito ba sa bayan ng Pola, may naitala ba na may kaugnayan po sa Delta variant? Magandang umaga po sa inyo, Sir Tom at Sir Ed. Dito po sa bayan ng Pola, currently, there are 20 cases ng COVID. Pero hindi natin pa malaman kung Delta yon o hindi, kasi bago malaman kung Delta, dadalhin pa yan sa Manila para ipacheck. So, dahil po sa dumarami nga ang COVID dito sa Mindoro or sa ating bansa, sumusunod naman po ang bayan ng Pola doon sa executive order na pinapatupad ng ating lalawigan. Pinagbabawal po ang mass gatherings at yung pag-uwi po ng mga mamamayan, yung mga essential travelers lang, at kailangan merong swab test o kaya may COVID vaccination card na maipakita para ma-approve yung kanilang application for SPAS. Matatandaan ng mga few months ago, naging maluwag ang pamunuan ni Mayor Ina doon sa mga balik Pola na dati mahigpit sa ibang bayan, yung mga requirements. Parang something 1 month lang nangyari to. Opo. Dahil nga batid natin yung nadadanasan na kahirapan ng mga kababayan natin na nasa kabila, na nasa Maynila. So, nagkaroon po ng kaluwagan
sapagkat yung mga ibang requirements naman minsan hindi na naman talaga siya essential. So pinagbigyan po na makauwi yung mga kababayan natin. Pero doon sa pagpapauwi naman pong yun, ini-ensure natin na machi-check yung mga umuuwi. May libre din pong rapid antigen test ang munisipyo, kaya po na-check yung mga umuuwi during that time. At hindi naman siya nagdulot ng maraming COVID cases sa bayan ng Pola. Opo. So walang ganong uri ng pangamba ang pwedeng isipin ng ating mga kababayan sa mga ganong scenario. Ibig sabihin, pwede pala. Oo, kanya lang, medyo tinigil na. Tinigil na kasi nga, yung sa Delta variant ngayon, batid natin na yung Delta variant, dumaan lang sa yung carrier nun, possible na mahawa ka. So, mas mabilis kumalat yung virus. Pero during last time na nagluwag ang bayan ng Pola, hindi pa naman kakaroon ng mga variants na sobrang nakakahawa agad. Yung panturok na sinasabi sa ibang munisipyo, partikular sa bayan po ng Nauhan, problema nila kulang ng baksin. So dito po sa bayan po ng Pola. Dito po sa bayan ng Pola, yung lahat po ng vaccine na binigay ng national government ay nai-vaccinate na po sa mga mamamayan. So ngayon po naghihintay po ulit tayo ng parating na vaccine mula sa ating national government para maturukan din yung mga iba pa na nangangailangan ng vaccine. Sa katunayan, yung Municipal Health Office natin, meron dalawa lang na parang license vaccination area dito sa amin, yung Bayanan, saka Maliwan-Luwan. As many as possible na mga mamamayan ng Pola ang ating pinavaccinate. Kaya nga, siguro sa bayan ng Pola, tigil ang vaccination ngayon kasi wala nang vaccine, wala nang available vaccine. Pero by next week siguro pag may dumating uli, pupunta na rin ang MHO natin doon sa mga malalayong barangay kasi meron mga barangay sa kabundukan na hindi makababa yung mga senior citizen. So pupuntahan na mismo sila para mabigyan ng vaccine yung mga senior citizens, saka yung mga comorbidities na sila yung, di ba, delikado kung ma-expose sa isang COVID positive. So, napaka ganda po nung vaccination program sa bayan ng Pola. Kung i-categorize natin, mga ilang percent na ho yung nabakunahan? Base dun sa nakaraang computation, no, there are more or less siguro 4,000 vaccinated persons dito sa bayan ng Pola. Mga 8% siya out of siguro 35,000 population. So, yung mga minor kasi, di ba, hindi naman sila binabaksin. So, hindi rin talaga natin ma-determine kung exact, rough estimate lang yung tunay na bilang. Kasi kasi yung mga minors, hindi natin alam kung ilan ba sila. Bawal pa sila i-vaccine. Tapos yung iba, ayaw. Pero may target kayo hanggang kailan? Ang target po talaga sa buong Pilipinas po ay 70%. Hindi, yung time. May time frame po kayo. As long as may may dumadating na vaccine, tuloy po ang pag-vaccinate po ng Municipal Health Office ng bayan ng Pola. Attorney, mayroon kasing cases sa atin na mayroon ng Delta variant na pumasok. May dalawa. Isa sa At the same Calapan, sa time, Bungabon. wala silang history ng travel na outside province natin. So, ibig sabihin, may lumalabas na before pa maghigpit yung ating lalawigan, ay mayroon ng Delta variant cases sa atin bago pa pumutok ika nga itong Delta variant na sa Metro Manila kung gaano sa gaano. Dito, pag hihigpit ba natin, gaano pa, kasi nakakatakot po ito nakaka-alarma yung itong variant na ito. Anong pag-higpit ng bayan ng Pola? Ang ginagawa po dito sa bayan ng Pola, syempre, isang pananggal lang natin talaga yung pagsusuot ng face mask. So, yung ating kapulisan, nagtitiket sila doon sa mga nahuhuli nila na hindi nagsusuot ng face mask. At marami na po ang natiketan. Syempre, siguro sa pamagitan nun, natututo yung ating mamamayan na sumunod sa polisiya. Umiikot din po yung kapulisan para i-check yung mga barangay
kung sino yung mga hindi sumusunod sa health protocols na pinapatupad po ng bayan ng Pola. Ayun nga, kasunod pa nun, yung pagpasok po ng mga LSI, talaga pong sinasala natin. Hindi tayo basta-basta pumapayag na kung sino-sino na lang yung makakapasok dito sa bayan ng Pola. Apektado, attorney, yung buhay at sa kabuhayan ng ating kababayan sa Pola. In terms nung ayuda from the LGU, ano ngayon yung mga naitutulong mo sapagkat kita natin matagal na itong pandemic na ito eh. Mukhang kinakapos na yung ating mga mamamayan. Tuloy ba yung ayuda ng ating LGU? Tuloy-tuloy po yung ayuda po ng LGU para po doon sa mga naka-quarantine, no? Sinusuplayan po natin sila ng pagkain, bigas, tapos yung mga na-isolate po, libre po yung pagkain nila. At sa ngayon nga po, meron din tayong mga checkpoints, no, para mahigpit na wag basta-basta lumabas yung mga tao, pati yung mga nagbabantay sa mga checkpoints, yung sa pamamagitan ng DSWD, MDR, tayo po yung nagbibigay din ng pagkain sa kanila. And siguro po sa bahay din ng Pola, kung mababalitaan nyo, marami po tayo dito pinapamigay na cash assistance sa mamamayan sapagkat si Mayor Ina po ay marami pong nahihingi sa national government na assistance kasi marami po siyang connection sa ating mga senador at sa ating mga secretary po sa national government. Kung mamarapatan po ninyo doon sa isang vlogger, nag-post tungkol doon sa segregation ng basura. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon daw may problema tayo sa dumping sites ng mga basura natin. Sabi nila may nagrereklamo, sabi nila pinababayaan. So ano hong latest nito, Administrator? Tungkol po dun sa nag-post na yon, actually late, matagal na pong picture yun eh. Kasi yung pinost po niya, yun po ay completely, kumbaga covered po, natabunan na po yung mga basura na nakikita dun sa picture. Ang nangyari kasi po, yung old dump site po ng Pola ay napasara ng DNR kasi pinagbabawal na yung open dump site. So ang bayan ng Pola po ay naghanap ng alternative na location for sanitary landfill. Pero dahil nga wala pong available na sanitary landfill ang bayan ng Pola, yung kabayanan natin po, 4 na barangay na kinokolektahan ng basura ng munisipyo, binigay natin sa kanila yung responsibility na mag-segregate sa barangay at humanap ng alternative dump site or containment area kung saan nila ilalagay yung basura nila. Pero dahil nga po, syempre, gusto din natin silang tulungan dahil hindi nila kaya. So, nagkaroon po ng sa temporary containment area yung ating munisipyo para dun muna ilagay yung mga nakokolektang residual, yung mga hindi nabubulok na basura. So, sa ngayon po, dahil nga hindi rin acceptable doon sa mga barangay na hanapan natin na possible ilagay yung sanitary landfill, ang ginawa na lang po ng munisipyo ngayon ay inayos muna yung ownership with respect dun sa old dump site. At sa ngayon po ay naayos naman sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform, ay inaward na po, kinonfirm nila na yung lupa na yun ay para sa munisipyo. So may plano po tayo na muli na mag-comply sa requirements ng DNR, and by next week ibabakuran na po yung ating dump site para magamit na residual containment area. At yun, patuloy naman po yung pagkolekta ng munisipyo sa basura sa kabayanan. Actually, nagkaroon na, mahigpit namin pinapatupad ngayon yung no segregation, no collection policy. Kinokolekta sila sa umaga ng mga di nabubulok, tapos yung mga nabubulok ay sa hapon. At kung as much as possible, kung kaya ng barangay na pwedeng magkaroon ng composting area sa kanilang barangay, ini-encourage natin para makatulong din sa munisipyo. So, yun po, hindi po walang katotohanan yung vlog na up to present ay gano'n na merong open na makalat na basura dun sa nakapost na picture. Yun po ay matagal na po at inayos na po natin yun.
bago pa man lumabas yung litrato na So, yun. ibig sabihin, itong ginawa nyo ngayong solusyon para doon sa old dam site, pang matagalan na ito. Hindi pa rin po. Mm. Kasi ang gusto po natin ay magkaroon ng sanitary landfill Mm. na siguro mas malayo siya. Mm. Kasi yung old dam site, marami din bahay na nakapaligid doon eh. Oo. So, kaya ngayon po, humingi din tayo ng tulong sa mga mamay ng Pola, saka sa mga barangay, na kung may alam sila na available land. Kasi yung pagpili ng available land area, kung saan gagawin yung sanitary landfill, approve pa rin niya sa EMB. Chine-check kung may malapit bang bodies of water, diba? Kung halimbawa yung slope ng lugar. So, hindi po basta-basta pwedeng kung available itong lupang ito, doon na lang. So, nag-send tayo ng 3 possible sites. Walang naaprubahan. Kasi nga, almost merong mga bodies of water. So, sa ngayon po, naghahanap pa rin tayo para yung pangmatagalan talaga, magkaroon tayo ng sanitary landfill, medyo malaking area, kung saan doon mayroong composting, doon din naglalagay yung residual habang hindi pa napaprocess, saka maglalagay po tayo ng mga machines na pwedeng i-process po yung mga di nabubulok na basura, then magamit po sa ibang bagay. Sa recycle. Attorney, may iba lang ho ako samantala yung pagkakataon dahil malayo po ang Pola dahil nandito ho kayo. Ngayon bilang administrator, kumpara nung mga panahon na malimit kayo sa Kalapan. Opo. Natatandaan ko, hindi nagkamali, last election, kumandidato kayo? Opo. So, ngayon ho, political season na, may plano po ba kayo bumalik sa larangan ng politika? Tayo po ay naimbitahan para maging kasama po ng ating gobernador, si Governor Bons Dolor. Tayo po ay magpa-file ng Certificate of Candidacy para maging bukal sa First District po ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Kasi po sa pagkakaalam ko po ay parang wala po atang abogado na kakandidato para maging bukal sa unang distrito. So, syempre po bilang ang gagawin po sa Sangguniang Panlalawigan ay mga batas, policies. Nakita po siguro nila na may maiaambag tayo bilang isang abogado at kabataan po. Mababanggit na kaya ninyo sino yung mga ka-line up nyo? Yung mga ka-line up ko po sa pagiging board member, actually wala pa pong official announcement na nilalabas po yung partido po ng ating gobernador. Pero nakakasama ko po sa lineup namin ay si Miko Atienza po. Konsehal siya sa Bayan ng Puerto, 3-termer konsehal. Si Met Jimenez po, isa pong environmentalist, NGO advocate. Si Roel Kinson. Si Roel Kinson po ay sa blood donation, siya yung executive director. Tapos si Konsehal Faye Ilano po, konsehal po ng Calapan City. So, 4 pa lang. Apo. Apat po kayo. Salamat. Sa second district po, yun. Kailangan nyo kung gusto nyo malaman. Sige po. Sa second district, yung kaklase ko, si Attorney Jomar Di Mapilis. Kaklase ko yun sa San Beda University. Apo. Tapos si dating Bukal at Mayor Butch Solier. Apo. Si Konsehal Isay Papasi ng Magsalay. Si Attorney Roland Ruga. 4 din po. Apat. Sige. Salamat attorney sa administrator sa panahon pong ibinigay niyo sa amin na kayo po yung mga kapanayam at mabigyan po natin ng tamang impormasyon yung pong ating mga kababayan. Baka ho may mensahe kayo sa pangkalahatan dito sa First District ng Oriental Mindoro. Samantalin po natin pagkakataon dahil tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng social media sa Mindoro Internet Broadcast na kumbaga ho kung ano ang laman ng radyo, dati po nasa radyo, ngayon po yung nasa internet na. Mensahe po sa ating mga kababayan. Ang mensahe ko lang po ay patuloy po tayong mag-ingat kasi hindi po natin nakikita yung kalaban natin, yung virus, yung COVID-19. Patuloy po tayong mag-ingat. Kung wala naman po tayong importante pupuntahan, huwag na tayong lumabas.
Tapos lagi po tayo magsuot ng face mask. Tapos patuloy po tayo manalangin na protektahan tayo ng Diyos saan man tayo magpunta at malayo tayo sa anumang kapahamakan. At anuman po yung nararanasan nating problema sa ating buhay, tayo po ay magtiwala na may solusyon dyan. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon at lahat po ng ating nararanasan, mapapagtagumpayan po natin. Salamat po, Attorney. Maraming salamat. Pino, pulso ng Pilipino. Ayun, binanggit na ho ni Attorney Rap Rojas o po yung mga magiging kasama niya bilang kakandidatong board member ho sa 1st and 2nd District na hindi pa naman ho ito kinukumpirma ni Governor Bones. Kumbaga, inililihim pa nila to. Pero ibinuking na ho ni Attorney. Dito na po nagtatapos ang palatuntunang pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon.